Hi guys, for today's video, gumawa ko ng separate video para ipagsama-sama yung mga accessories na ikakabit natin kay Honda ADV 160. Actually, hindi pa kompleto yung mga dala ko na in-order sa Shopee. May mga parating pa. So, itong video na to, ipagko-compile ko na lang lahat ng ikakabit natin sa motor na to. At kung magkano abutin yung total na gagastusin sa Honda ADV 160. Guys, ito sa mga dapat i-consider nyo pag bibili kayo ng motor, hindi lang mismo yung presyo ng motor, tsaka yung mga required items na kailangan nyo ilagay sa kanya. So, buksan na natin kung ano yung laman ng plastic na to. Ito unang-una, ito yung seat cover. Pakita ko na siya sa inyo. Ang gusto ko sa seat cover na to, kahit maulanan siya, mabilis siyang matuyo. Kasi butas-butas siya, tapos hindi siya mainit sa puwet. Pag maaraw, hindi rin siya gano'n nakakapasok. So, ilalagay natin siya sa motor. Tingnan natin kung kakasya siya. Ilalagay ko yung link sa below. Pinakamalaki yung kinuha ko, I think XXL. So, tara, ilagay natin siya. Tignan natin kung kakasya tong XXL sa seat na to. So guys, ito na yung kinalabasan ng seat cover natin. Gustong gusto ko talaga to. Malambot din siya, hindi siya masakit sa puwet sa long ride. Tsaka yun nga, hindi siya nakakapaso pag natututukan ng araw. So ito yung itsura niya, saktong-sakto lang yung size nung nakuha ko. Yan yung ilalim niya. So lalagay ko siya sa link. I think nasa 100 pesos to or 110. Nalimutan ko na kasi nasa barko pa ako nung in-order ko to eh. Ito rin yung gamit ko kasi kay PCX kaya nasubukan ko na. So, pangalawa naman bumili tayo nung tigsa 10 piso na kapote. 10 pesos lang to. Minsan para sa pasahero ko kasi pa nag-aangkas ako joyride, 'di ba, nagtatrabaho ko. Binibigyan ko minsan yung pasahero nito pag umuulan. Tapos, syempre di mawawala yung hook. Itong hook na to maganda to para pag may mga top box din kayo, may gusto kayo ilagay sa ibabaw ng box, magagamit nyo to. Actually, dalawa kailangan kong ganito. Isa para pag ganito, tapos yung isa naman para pag ganito. So, para secure na secure. Pero kahit isa lang, okay lang. Idadrop ko rin yung mga link dito tsaka nung kapote sa baba. Tapos, ito. Ito yung screen protector para sa panel ni ADV 160. So, buksan na natin siya tsaka ilagay na rin natin. Kaya may pamuna siya. Tapos, ito yung libre niya. Hindi tayo magkamali na lagay at sakto rin yung lagay natin. So tara, linisin ko muna siya tapos ilalagay ko na to. So guys, ito yung itsura niya. Medyo kulang yung space niya rito. Pero pwede naman na kasi mumurahin lang naman to. Tapos ang masakit lang dito kasi hindi ko natanggal yung bubbles guys. May mga bubbles siya. Pero okay lang yan. Basta ang importante naman sa akin natatakpan yung screen niya. So tignan natin pag nakabukas siya. Kung ano itsura ng may ilaw. Medyo pangit lang para talaga pangit yung pagkakagawa ko. Baka umorder pa ako ng isa ulit nito. Pero tsaka na, pag medyo nagamit ko na siya, sayang eh. So medyo fail yung pagkakabit ko ron dahil baka hindi na siguro ako marunong. Pero idadrop ko yung link nung pinagkabitan natin nung panel. So next naman na in-order natin guys, umorder din ako ng gloves. This is from Rock Bros. Ako kung familiar kayo sa brand na yun. Ito siya. Cute. Medyo classic yung color niya. At ang in-order ko pala guys, extra large. Kasi ayoko na, okay lang maluwag eh, wag lang masikip. Mayroon kasi pag masikip yung gloves. So, sukat na natin siya. Ito yung itsura niya. Gamitin na rin natin siya mamaya para makita nyo habang din na-drive ko. Uy, maganda. Comfortable siya. Tapos makikita nyo naman na medyo malalim din siya. Kasi minsan yung ibang gloves bitin eh. Pero ito mahaba. So hindi kayo maarawan dito. Ang ganda. Kaya nakalagay pa siya Rock Bros. Tapos may fingertip din na naman siya. Pero normally kasi ako minsan pag nahihirapan ako pumindot gamit to, ginugupit ko talaga. Kaya makikita niyo yung mga gloves ko, may mga gupit yung ganito, tsaka hindi ito. Mas madali kasi mag-type eh. Although gumagana naman to sa screen, pero syempre pag mag-type ka pa rin ng letter na naka-gloves, mahirap. So ito siya. Gamitin natin mamaya. Idadrop ko yung link nito sa baba. Tapos guys, bumili pala ako ng balaklava. Sa mga balaklava sa Shopee, ito yung isa sa mga pinakamura at saka pinakamaganda. Dito sa kanila ako lagi umu-order.
Kasi itong balaklava na to, share ko lang, manipis. Kasi guys, pag balaklava nyo makapal tapos sobrang init, mas lalo kayong magkakadandruff, tapos mas lalo kayong papawisan. Ito guys, napakanipis. Stretchable pa siya. Kaya gusto ko itong balaklava na to. Isa to sa mga pinakamagandang findings ko sa Shopee. Mura pa. Ito. Ganyan siya. Diba? Mahaba rin naman siya. Tapos nababanat mo pa siyang ganyan. Nakakahinga ka. Pag kakain ka, magsasalita ka. Diba? Hindi ka, makakahinga ka rito. Ibang balaklava kasi sobrang sikip eh. Hindi mo pa na-stretch yan dito. Diba? Anytime na may gusto kang gawin, kumain o uminom, may stretch mo siya. So, umorder ako na 5. Dadrop ko na lang sa yung link sa baba. Alam nyo naman yung helmet natin, laging inaalikabok, laging nadudumihan. So, kailangan nyo talaga ng ganito. So, tapos guys, bubili rin pala tayo ng hook. Actually, nahirapan ako sa paghahanap ng hook kay ADV 160 kasi karamihan na nababasa ko sa comment, hindi nagkakasya. Mas malapad ata ang handlebar ni ADV 160 kumpara kay PCX 160 kaya hindi ko magamit yung pinaglumaan ko na hook. So bumili tayo ng bago. Tingnan natin kung gagana to. So yun nga guys, sinatry ko siya ipasok pero ayaw niya talaga. Hindi siya abot. Ayan siya. Kapos talaga siya. Kailangan makahanap tayo ng mahaba-habang screw para kumasya siya. So hindi ko na siya ilalagay sa link kasi hindi naman siya gumana, nag-fail siya. Ayoko masayang ang pera ninyo. Ayan. Tapos ito, napanood ko to sa TikTok lang. Sa TikTok ko in-order to, kaya i-drop ko rin yung link niya. Ito siya. Pang front cam siya. Pag gusto nyo kunyari gumawa ng mga pang TikTok, pang reels, pang portrait, or kaya naka-landscape, pag naka-vlog, front cam, ito yung gagamitin ninyo. Bumili rin ako ng extension niya ito. Ang purpose kasi nito guys, para siya maging portrait. Pag kinabit mo siya rito, ayan ang itsura niya. So pag nilagay mo yung camera dito, nakaharap na siya, naka-portrait na siya, pang Instagram Reels. Pero pag nakaganto siya, pang YouTube siya na vlog, naka-landscape. Pero pag nilagyan mo rin ito, pang portrait. Ayan, magagamit mo naman to sa mga chin mount din, hindi lang sa para dito. So i-drop ko rin yung link nito. Galing pang China to, layo. Hindi ako mo-order ng walang free shipping eh. Kailangan maging wise tayo sa pera. Huwag nyo sayangin yung pera nyo kasi pinaghirapan nyo yan, pinagpaguran nyo yan. Madaling gumastos ng pera pero mahirap kitain ng pera. So tara, pakita ko lang sa inyo. Ikakabit ko to sa harap. Ilalagay ko na rin yung video niya kasi gagawa na lang ako ng separate video para makita nyo yung itsura nito habang nagbablog tayo. So ito yun guys. Ayan meron siyang lock, meron siyang unlock. So naka-unlock siya. So ngayon ilalak na natin siya. Pasok nyo siya rito. Ayan, ganyan siya. Tapos hihigpitan nyo lang. So ayan na siya. May pang front cam na tayo. Ayan makapit maalog yung motor ko. Hindi siya basta-basta matatanggal. Tsaka maganda pa rito kasi natatakpan siya ng hangin. So hindi siya mahanginan, hindi siya magiging maalog. Hindi rin siya basta-basta lilipa rin. At if ever matumba man, dito siya mababagsak. So tatanggalin ko na muna siya kasi gagawa pa ako ng content about dito. Huwag nyo kakalimutan tanggalin to, baka manakaw guys. Nasa 500 pesos din ata to. Madali lang siya tanggalin So papakita ko pa isa nating in-order sa Shopee. Ito siya. Ano to guys? Ang nasa loob po nito ay pang kumot ni Blanca. Ewan ko kung anong brand to. Hindi naman ako pipili ng brand, basta pang cover ng motor, gumagana siya, pwede na yun. So, ito yung pinakamalaking size ata. Try natin kung kakasya sa kanya. So ayan guys, kita nyo naman na malaki siya. Kasi actually kinuha ko guys, yung pang cover na kasama dapat yung top box sa likod. So ito yung pinaka-itsura niya. Tapos pag may top box pa yan, nakaganyan siya. Diba? Kuwang-kuwa naman niya. So, ito yung perfect size para kay ADV 160. Ingat lang kayo kasi ayoko nang may mga gento. Di ko alam ba't pa nila nilagyan ng gento. Kasi mamaya magasgas pa yung visor natin o yung motor dahil dito eh. Ito lang yung ayoko dyan. Pero maganda naman siya. So, ayun pa lang yung mga nandito. Actually, may mga in-order pa ako sa Shopee. Antayin nyo na lang. I-compile ko na lang yung mga darating. Kasi katulad yan, wala pa yung GPS. Hindi pa natin napapalagyan ng ilaw. Hindi ko pa nakukuha yung Motowolf na phone holder. Papalagyan kasi natin ng GPS to para lagi natin siya nakikita kung nasaan man siya. Tapos yun nga, pupunta pa tayo ng SEC, titingin tayo ng box, tsaka baka mag-catering na nga ako kasi based sa mga comment nila, mag-catering na raw ako. So idudugtong ko na lang dito yung ibang video na gagawin natin.
So guys, ito na yung phone holder natin ng Motowolf. Ikakabit natin siya sa ADV 160. Ka-assemble ko lang to, teka lang. So guys, share ko lang. Nakabit ko na siya. Tapos dalawa pala yung ganito niya kasi itong mas maliit. Mas mahirap siya ikabit dito kasi itong bakal sa gitna, ayan oh. Fit na fit siya, tumatama. So itong isa medyo mas malaki. So yun yung kinabit natin. So may phone holder na tayo. The reason na hindi ko kinuha yung mas malaki, dalawang klase kasi ngayon yung Motowolf, yung latest version. Hindi ko kinuha siya kasi pag nakapatong yung phone ko rito at yung camera kasi, nagagamit ko siya for taking pictures. So ayan, hihigpitan ko na lang siya. Tapos pupunta na tayo sa bilihan ng box. Papalagyan ko na ng box si ADB 160. Yeah. Kasama pala to rin sa box na pinagbilan natin ng phone holder. Hindi nyo na kailangan bumili ng ganitong tools. Mas may box pa kayo ngayon to, boss? So yan guys, 8,000 kasama yung magic gatas and cover. Naka-discount pa no, ma'am? So guys, ito yung total na binayaran natin. 8,000 pesos yung anti-scratch na box nila. Tapos yung K3 Optimum, ayan, nasa 4,000 siya. Lifetime warranty. Tapos ito kasi yung sa SEC 2.5 pero manipis siya, tsaka ayan nga, marami nang bumigay dito kaya ayoko. Mas mapapamahal ka kasi pag bumigay yan tapos nakaka-aksidente ka pa. So syempre, bibinyagan na rin natin yung pinto nila. Bakit tinawag na anti-scratch? Hindi talaga nagagasgasan? Hindi siya katulad ng normal na kulay. Mabilis siya. Lalo pag expose sa labas, sa parking. Tsaka para lagi na siya naka-wax eh, no? Glossy na siya. Ayan, glossy na. Ito kasi ang difference. Pag hindi siya anti-scratch, kaya na ito, kahit guntingin mo nga lang yung gas-gas kagad. Unlike dito, hindi kagad siya. Tapos yun nga lang disadvantage. Pag nagdikit ka ng mga sticker, hindi ka lang nakadikit. Kasi Okay. hindi pantay. Okay lang, di naman ako nagdidikit. Hindi pantay yung lapat ng pintura. Okay. Kailangan i-blower mo pa. Pinakapalan talaga nila yan para sa ano? Ito tawagin parang double layer. So double layer pala yung pintura sa kanya kaya anti-scratch. Ayan, nakabit na yung K3 tsaka yung black box natin. Tapos may ADB ulit dito. So guys, kakatapos ko lang magpakabit ng box. May nakapila na rin ADB 160. Papakabit din siya ng box. So guys, ito pala yung GPS na binili natin sa Shopee. Do-drop ko yung link. Tapos nilagyan ko siya ng SIM card sa loob. Nilagay ko Globe. So niregister ko muna yung SIM card natin. Tapos ilalagay mo siya sa loob. May manual naman. Susundan lang natin tong manual. So pupunta ako ngayon sa JR Lightworks para ipakabit din yung ilaw at isabay na natin tong GPS. So ayan guys, nandito na tayo sa JR Lightworks. Tayo yung unang-una. Sabi kasi ni Sir 9:30 daw open nila. So pakita ko lang yung ilaw na sample nila. Dito natin pinakabitan yung nakarang ADB na dinala ko rin. So same din yung papakabit ko. Ito, SSCC Hawkeye. Ayun, actually ilalagay yan sa ilalim ng motor natin. Nandiyan siya sa ilalim. Hindi siya nakalabas. So okay sa akin yun. So habang andito tayo, may ikakabit din ako dito sa side mirror natin na pang 360. Wait lang, bubuksan natin siya. Sa kabit ko na yung 180 degrees natin na side mirror. If may hirapan kayo installin, ito may QR code siya, may video na 1 minute paano siya ikakabit. Madali lang naman siya ikabit. Yan, pero maninibago lang kayo kasi ano siya, hindi siya 3M tape. So wala kayong tatanggalin, ipipisilin nyo na lang siya as is. Tapos i-rotate nyo na tong side mirror para kumapit. Ayoko lang sa kanya ito, nakalabas pa to. So medyo nakakadagdag ano lang sa side mirror. Parang mas gusto ko wala siya. Pero yan eh. Pero okay naman sa akin. Para at least mas nakikita natin yung mga biglang sumisingit sa likod, di ba? Hindi tayo mabibigla. Tsaka minsan para si OBR din nakikita natin. Pag gusto natin makita yung OBR sa likod, gagalaw naman siya. Few moments later. So ayan, babaklasin na nila sir. Dati kasi yung PCX, binabaklas lahat. Tinanong ko kung babaklasin ko na ba yung box. Sabi hindi na. Yung dito lang daw gagalawin. So yun din yung maganda sa ADB 160 kasi pag nagpalagay kayo ng ilaw, mas mabilis na. Ayan, mas mabilis, mas madaling baklasin. Kasi isa rin sa concern ko pag lagi binabaklas, minsan nawawalan ng tornilyo. Natry ko yan, ko sa nung binaha ko.
kulang-kulang na yung tornilyo nung binalik sa akin eh. Papakabit pala natin na dalawa yung ilaw nila rito. So yung isa yung Hawkeye, tapos yung isa naman yung All Eye na. So All Eye, tatry natin siya. Wala pa akong video nito. Itong Hawkeye nasa previous vlog natin yan na ADV, yung black. Ito, gagawa ko ng video para dito. Makita nyo ng gabi. So sa horn, di na pala ako nagpapalit, pero may horn silang binebenta rito. Malakas din to. Kaya nga sa sobrang lakas niya, ayoko napapalitan kasi naiya ako minsan sa kalsada pag sobrang lakas ng busina. So sa mga nagtatanong pala kung may tar sealant na yung gulong natin, wala pa. So magpapalagay na rin ako ng tar sealant pag bumisita tayo kay Daryl dun sa 10th Ave sa Shotty Motorcycle Parts and Accessories kasi doon tayo lagi nagpapaayos ng motor. Tema ko lang kasi sa tar sealant, last time sa PCX 160 laging nagbabara yung pito ko. So gumagastos ako ng 20 pesos magkabilaan para patanggal yung bara. Pinapalitan nila ng bagong pito sa mga vulcanizing shop. So, pero mas risky kasi pag wala kang tar sealant, pag bumiyahe ka na malayo, yung biyahe na gagawin natin, laging malayo. So, kailangan ko talaga yun. So guys, sa mga nagtatanong pala, if nakaka-void ng warranty, wala silang kinakat na wire dito. Pero kasi pag pumunta kayo sa kasa, tapos nakita nila na may mga nakakabit, mabuboid talaga yung warranty nyo. So ang recommend nila, dalhin nyo muna ulit siya dito, tapos patanggal nyo muna yung mga nakakabit na ilaw, na mga wire, tapos tsaka nyo dalhin sa kasa para hindi maboid yung warranty. So if curious kayo kasi bago yung motor nyo, ayun yung mawala yung warranty, ganoon na lang yung gawin ninyo. Guys, ayan na kinakabit na yung GPS. Saan ilalagay pala yung GPS dyan? Ano sir, dito na lang ilalagay para isang ano lang sir. So dyan ilalagay yung GPS. So if gusto niyo bumili ng GPS tapos pakabit kayo ng wirings, maganda rito sa JR. Hindi sila basta-basta rito. Guys, nakabit na yung wire. Bubuksan na nila yung ilaw. So yan yung bukas. Parang mas lumapad siya no? Kumpara sa dati. Excited na akong gamitin sa kalsada. So yung low natin white, tapos yung high niya yellow. Tapos pag sabay no? Asa yung switch natin? Ito. Same pa rin yung switch na ginamit natin before. So guys, ito yung makikita nyo. Mas malaki yung All Eye. Ito siya yung nasa kaliwa. Tapos yung Hawkeye na kinabit natin sa Honda ADV na black, ito nasa kanan. So mas in-improve yung ilaw dito sa All Eye. Ayun yung kinabit natin ngayon sa ADV 160. So yan guys, magdidikit din tayo ng sticker syempre dyan sa may wall nila. So yan, ikakabit na natin sa tabi ni Liz Ventures. Ayan. So pag dumahan kayo rito, ayan, pakipalo na lang. And thank you po sir, thank you po sa inyo, thank you sa kanila. Sila yung nagkakabit lagi sa atin. So guys, yan binabalik na nila sir yung kaha. So nakabit na rin yung GPS, nakabit na rin yung ilaw. So yun guys, ito yung mga accessories na pinagkakabit natin sa motor natin. So far, hindi ko na gano'n masyadong tititigan yung motor kasi for sure magkakaroon na naman ng kulang yan. Kaya, ayun. So, dito muna tayo dito sa paggastos. So guys, abangan nyo natin yung mga next content natin and see you on the next one. Ingat kayo palagi. Stay hydrated. Napakainit. Bye-bye!